Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at pangatlong beses o pangatlong araw natin naririnig ang pagpapakilala ni Jesus bilang isang mabuting pastol at kung ano ang ugnayan ng isang mabuting pastol at ng mga tupa na ngayon sa ating ebanghelyo siya ay muling tinatanong at hinihingi sa kanya ng hayagan na sabihin na agad kung siya nga ba ang Kristo, pero sadyang ayaw nilang tanggapin at ayaw nilang pakinggan. Kaya muli, sabi dito, nakikilala ko ang aking mga tupa sapagkat nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila. Iba-isa naman yan sa sikreto ng isang maganda at matibay na relasyon, yung marunong makinig sa isa't isa. Kaya nga dito, binibigay muna sa atin na yung kahalagahan na tayo bilang mga tupa, kung itinuturing nating pastol ang ating Panginoong Hesukristo na hindi lang basta pastol dahil siya ay isang mabuting pastol. So ang katangian na dapat nahuhubog sa atin, ang katangian na dapat na-develop, nagmamature ay yung pakikinig. Dahil dito, nakakakilala o nakikilala natin ang mabuting pastol. At kahit anong mangyari, magkaroon man ng problema, magkaroon man ng kaguluhan, hindi tayo maliligaw dahil ang tinig ng ating mabuting pastol ay laging nagpapahayag o laging nagsasalita. So muli, yung susi sa isang mas malalim na pananampalataya, sa isang mas malalim na pakikipag-ugnayan ay nasa ating pakikinig. So hindi tayo pwedeng maging meron kasi mga pagkakataon na pinipili lang natin kung sino ang pakikinggan at kung ano ang pakikinggan natin. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng krisis, hindi lang sa mundo, maging sa atin din, bakit dumadaan tayo sa isang krisis? Malaki ang pagkukulang natin sa pakikinig. Mali at kadalasan, mas pinipili natin pakinggan ang mga maling tao kesa ang pakinggan natin ang paalala o tinig
ng ating mabuting pastor. So, magandang suriin natin mismo, no? Saan ba tayo nagkakamali? Saan ba tayo nagkukulang? Bakit tayo nagkakaproblema? So, yun sana po, no? Sa araw na ito, mapagnilayan natin na kung tayo ba ay nagmamature, tayo ba ay lumalago sa atin pong pakikinig. Amen.